13. Sabi po rito, kayo ang asin ng lupa, salt of the earth. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kapuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Yan lang pong particular verse na yan ang ating sangkalan ngayon sa pag-uusap natin tungkol sa mensahe ng ating Panginoon. So ito po ang aking title, Asin ng Lupa, Salt of the Earth. Sa mababaw na salin, asin ng sangkatauhan. Ang asin po ay isang mahalagang kasangkapan sa panahon natin ngayon. Hindi pwedeng, mayroon kayang bahay na walang asin. Parang ang hirap isipin, na mayroon, yung bahay talaga may pamilya. Tapos wala silang asin. Yun nga lang, maubusan kayo ng asin sa bahay, nakakainis na eh. Kaya sabihin mo, asin lang, naubos pa. Dahil isa sa pinakamahalagang, mawalan ka na ng asukal, wag lang asin. Tama? Oh. Yung asin hindi talaga pwedeng mawala sa bahay natin. Naging kalakaran na yan. Iniisip ko nga, sino kaya nagpasimunong gumamit niyan? Alam niyo ba nung panahon nila ni Noe? Noong nag-umpisa silang magluto ng pagkain, pinayagan sila ng Panginoon na kumain ng karne. Sa palagay ko, ano lang yun eh, mga inihaw lang yun. Hindi naman kinilaw, kundi inihaw. Yun lang ang pinaka-simula ng pag-consume nila ng karne. Ihaw lang, walang nilaga, walang bulalo, walang kung ano naman yun. Ihaw lang talaga yun. Dahil nakuha nila yun sa pattern na pag sila'y naghahandog, sinusunog. Ang iniisip ko, hindi ko na pag-ukulan ng pansin, sino ang nagpasimunong gumamit ng asin? Dahil maging sa Bible, pagdating sa paghahandog, gumamit na sila ng asin eh. Yung napakahalaga po nung nasangkapan na yan. At yung ginagamit natin ngayong asin, ano yan? Niluluto na siya, manufactured na siya. Hindi po. Yung dagat, malinis na dagat, tapos pinapakuluan hanggang siya ay matuyo. At yung residue niya, yun yung asin. At ang composition niya ay sodium sa chlorine. Na kung i-break down mo yung dalawang element na yan ay parihong lason. Pero sa tamang amount ng combination ng sodium sa chlorine, ay ginagamit natin. Nagiging consumable. Ito po ang mga tatlong nakikita kong mahalagang gamit ng asin. Pangtimpla, siyempre, yun yung pangunahin eh. Nasanay na tayo na ang mga pagkain natin ay may asin. Imagine, kahit gaano ka sarap ng pagkain. Brother Eric, anong paborito mong ulam? Adobo. Marunong ka magluto? Try mo kaya magluto mamaya pero walang asin. Tuyo lang, pastor. Ha? Kahit walang asin. Pwede yun? Tuyo lang. Tuyo daw. Ha? Eh, yung tuyo nga, may asin eh. Grabe nga ang asinon. Yung nga ibig sabihin, huwag mo lagyan ng pampaalat. Nandun, kumpleto ang ibang sangkap. Huwag lang yung pampaalat. Wala rin, kasi hinahanap natin yun eh. Maging yung tinapay, alam nyo yung tinapay, may asin yun. Hindi lang natin halata, pero tanggalin mo yung asin ng tinapay, sasabihin mo kulang ang lasa. Maging ang cake ata, meron eh. Napakatamis ng cake, pero mayroon natang kunting patak. Yung mga biscuit lalo, mga crackers, meron yan. Chicheria, lalo na, over sa alat. Kaya maraming nagkakasakit niyan. Na-addict sa chicheria, parisan pa na napakatamis sa soft drinks.
umasa ka, mayroon kang dadamdamin. Yung iba hindi na nakakakain ng mabuti dahil paralisado na yung kanilang panlasa dahil sa sobrang alat at sobrang tamis na kanilang kinukonsum. Pagdating sa mga natural na pagkain, yung pagkain kinasanayan natin, parang hindi na ganon kasarap. At yan ang nangyayari sa mga anak ninyo. Pagdating sa sitserya, gustong-gusto. Pero pagdating sa pagkain, talagang nagpipilitan pakainin. Dahil ang kanilang panglasa ay nakaprogram na doon sa mas mataas na dosage ng alat at tamis. At ano ang inaasahan? Sakit. Anong tawag niyan? May infection na yan? UTI. UTI. Na. So, naging mahalagang panimpla po yan kasi kahit gaano kasarap ng ulam, pag walang alat, walang kasarap-sarap. At ang asin ay ginagamit din para yung ibang mga, lalo tigit yung isda, yung tuyo. Bakit tumatagal ang tuyo? Dahil sa asin, preservative. Natatawa ko pag narinig ko palagi, ang tuyo na ito ay walang alat, hindi maalat. Pero mayroon naman talagang tuyo na hindi maalat. Yung hindi inaasinan. Yung dilis, hindi naman inaasinan yung dilis eh. Basta't matuyo lang siya ng diretso. Pero kung gusto mo ma-preserve, gagamitan mo ng asin. At yung pang mga tuyo na pang matagalan, maalat po yun, natural yun. Dahil iniisip nila pangbuwagan yan. At ang pangatlo ay konektado dyan sa pangalawa. Bakit hindi nabubulok yung isda pag inaasin? Dahil ang asin ay mayroon siyang sangkap na pangpatay ng bakterya. Antibacterial siya. Kaya minsan yung pag kumakati ang lalamunan, anong sinasabi? Magmumog ng asin. Maligam-gam to. Ayun, hindi pala asin ang dimumumog. Putla ang ating labi niya. Ilalagay sa maligam-gam na tubig na may asin. Mabisa po yan. Pag may singaw sa bibig, ganun din, magmumumog ng maligam-gam na tubig na may asin. Dahil mayroon siyang ganyang klaseng property. Antibacterial. Hindi siya antivirus. Iba yung virus eh. Ang bacteria. Bibig natin punong-puno naman ng bacteria eh. Mayroon mga healthy bacteria sa bibig natin na lumalaban din. And then, yan ang dahilan kung bakit na-preserve yung isda halimbawa pag inaasinan. Dahil pinapatay niya yung mga bakterya na magpapapulong doon sa isda. Kaya nga ang dagat, di ba ang dagat ay napakaalat. Tansya ninyo, ilang meron tayong tolerance pagdating sa alat eh. Yung dagat kaya, ilang doble ang alat niya kaysa yung kinukonsum natin. Sa sabaw natin, na nahihigop natin. May 7 beses kaya ang alat ng dagat. Di ba mas maalat yun eh. Kahit yung mga mangingisda, hindi naman, iniisip pa ninyo, mangingisda, pag nagluluto sila doon sa laot, yung sinasabaw nila, yung dagat na. Sobrang alat pa rin yun. Pwede yun, pero mayroong kasamang tubig. Yun na lang pampaalat nila. Sobrang alat pa rin. At yan ang dahilan kung bakit ang dagat, siya po ay tambakan ng lahat ng dumi, pero hindi siya bumabaho. Dahil sa kanyang antibacterial na property. Kaya pag mayroong yung mga galis, magbabag lang sa dagat doon sa inyo, tabing dagat kayo. Kaya hindi kayo galisin doon, babag lang kayo doon sa dagat. Yung sa amin dati, yung mga high blood, yung mga may sakit na gano'n,
Sa hapon, naliligo sila tapos hindi na sila nagbabanlaw. Dahil ina-anticipate nila yung healing property ng dagat. Yung mga may sakit sa baga o ano pa man, pupunta yan dun sa tabing dagat, makalanghap noong sea breeze na tinatawag na may kasamang alak. Maganda po yun sa kalusugan. At yung mga panahon ng tag-init, uso ang pigsa. Salamat sa mga nag-survive sa pigsa. Pero ito yung isang magandang payo ni Madam. Pag mahalata mo na yung butol ay pigsa, kinukuskus ka agad ng asin yun habang maliit pa para hindi na siya lumaki. So, gumagana yung antibacterial property noong. Subukan niyo yung sa mga tigidig, yung mga tagyawat. Try nyo kaya, pag nakita nyo, mayroon kong kusbong na naman. Pero huwag nyo kuskusin dahil ano yun? Ang maganda pati yung pino, yung rock salt ha? Yung bagaspag Ayan Pwede, ano lang, banayad lang. At actually, yung ibang mga pampahid sa mukha, mayroon din. Meron yung yung super fine na asin, yun ang sangkap doon, pinang-pukuskus nila sa kanilang mukha. Kaya gumaganda ang kanilang mukha. Napipreserve parang tuyo. So, yan ay mga mahalagang gamit ng asin. At marami pa. Sa industrial usage, mahalaga din yan. Maging yung mga fertilizers, alam ko, may sangkap ng kunting asin yung fertilizers. At marami pang pinagagamitan. Pero ito yung nakikita kong tatlong pangunahing gamit na pangkaraniwan ng asin. Dito po sa aklat ng Leviticus 2:13, pagdating sa kanilang paghahandog, iba't iba ho yung handog. Pag gusto mong malaman ang iba't ibang handog na nire-require ng Panginoon sa bayang Israel, ay puntahan mo ang Leviticus. Dahil dyan po, iniisa-isa yung iba't ibang handog mula sa hayop hanggang sa pagkain handog. Ito yung handog na binubuo ng harina. Kaya ang tawag dito sa English, King James Version ay meat offering, which is misleading dahil meat, dapat meal offering, ng pagkain, hindi yung karne. Dahil gawa siya, tinapay siya, harina, hindi naman tinapay na, pero walang pampaalsa yan. Lahat halos ng ginagamit na tinapay in connection sa paghahandog sa ating Panginoon, hindi yan pinapalagyan ng pampaalsa. Dahil ang pampaalsa ay simbolo ng kayabangan. Yun po yun. Kahit yung tinapay doon sa loob ng templo, yung 12 tinapay doon na presko araw-araw, wala po yung pampaalsa. Yung ginagamit nila pag Passover na tinapay, yung pinanggalingan ng huling hapunan, kailangan walang pampaalsa yan. Dahil ang leaven or yeast ay simbolo ng kayabangan. Di ba? Kung ilalagyan mo yung masa ay umaalsa. Parang yung mga tinapay na yun, ang palaman ay hangin. Kaya kapag ang inabot ng kumakain, pinabayaran mo pati yung hangin ng palaman. Walang kalasa-lasa. At ang requirement ng Panginoon, titimplahan mo ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. Sa mababaw ng salin, lahat ng mga handog na gawa sa harina. Huwag mong hayaan ang iyong butil na handog ay mawala ng asin sa pakikipagtipan ng iyong Diyos. Lahat ng iyong mga alay ay ihahandog mong may asin. Tatlong statement palagi niyang pinagdidiinan na dapat ang handog ninyong pagkain ay may timplang asin. At kapansin-pansin po sa ibang mga salin na ang asin na ito, ang kahalagahan ng asin, ay mas lalong nabigyan ng bigat dahil tinawag itong asin ng tipan. Ang asin ay tanda ng inyong tipan sa Panginoon at sa English ay salt of the covenant.
Naging ano na tuloy siya, salt of the covenant. Hindi lang siya pangkaraniwang asin, kundi asin ng tipan sa Diyos. Kaya maging sa paghahandog ay napakahalaga. Magdala ka sa Panginoon, kahit perfect yung requirement, pero wala itong sangkap na ito, hindi nakatanggap-tanggap sa Panginoon yun. Kaya sa bandang huli, ito ay naging asin ng tipan. Salt of the covenant. O sa mababaw nga na salin, ang sabi diyan, ito ay tanda ng inyong tipan sa Panginoon. Dahil maghandog ka, hindi mo susundin yung particular na instruction ng Panginoon na magbigay ng asin. Ibig sabihin, hindi ka naging tapat sa tipan sa Panginoon. Kaya itong asin na ginagamit dito, sa bandang huli ay tinawag na nilang asin ng tipan. Salt of the covenant. Mahalaga po yan para sa mensahe natin sa umagang ito. Tandaan po niya yan. Pero meron pong binabanggit dito, isang katakataka, lalo higit sa mga baguhang nagbabasa, at maging sa mga matagal na, ang asin ba ay nawawala ng lasa? O i-check ninyo yung asin ninyo, baka isang sako yung binili nyo, makatas kamukat-mukat, hindi na pala maalat. Dahil lang nagsisiguro. Maganda rin kaya yung yung ginagawa ng iba sa industrial application, sa pundasyon bago nila bubuhusan yung pundasyon, nilalatagan ng asin yun para hindi anayin yung anay, hindi makatagos doon, para umalat, maging maalat yung lupa. Ginagamit din yan sa ganung paraan. At ang sabi po rito, ang asin, paano pag ang asin ay nawala ng alat? Ang sabi niya, paano ibabalik ang lasa nun? Actually, hindi na ibabalik yun pag nawala ng alat. Pero totoo ba yun yung sinasabi nila na asin ay nawawala ng alat? So, gumawa ako ng konting research, available naman yan sa mga komentary, at sabi nila, nangyayari talaga yun doon. At sa mga lugar na ang asin ay hindi manufactured. Mayroong tinatawag na salt flats. May mga lugar na mayroong napakalapad na parang lawa na yun ay asin. Mayroong mga ganon. Sa Utah, sa US, mayroon yan. Sa may Palmera, New York, mayroon yan. Na mayroong mga malaking kalawakan na ganyan. Pero alam nyo, asin yun. Para siyang yelo, kung titingnan. Salt flats ang tawag doon. Doon nila kinukuha yung binibinta nila na concentrated mineral drops. Alam niyo yan? CMD. Doon nila kinukuha yan sa mga ganong lugar. Ito yung mga kumakatas na mula doon sa salt beach na yun, sa salt flats na yun, ang tawag nila concentrated mineral drops. At binibinta sa atin dito na napakamahal. Isipin mo yung isang patak, magkano? Hindi nyo alam yun? Mayroon yan yung CMD ng mga products. Ano ba yung Quantumin, yung huli? Quantumin, di ba? Sinasabi nila, doon galing yan sa mga lugar na gano'n, concentrated mineral drops. Na pag iinom ka noon, ay biglang lalakas ka. Pero napapanis yun. Mahalata mo pag yun nabuksan na, tapos ilang buwan, dahil tinitibid-tibid mo, dahil ang mahal nga. Iba na ang kanyang amoy, iba na ang kanyang lasa. Kaya sabi lang, galing ka sa dagat yan. Ang dagat, napapanis ang dagat eh. So, pag ang asin ay nawala ng lasa, kaya pa bang ibalik? Hindi na. Pero sa kanila, totoo ba na ang asin ay nawawala ng alat? At doon sa pagbabasa ko, sinabi nilang totoo yun. Dahil ang asin sa kanila, mga natural na asin. Katulad nung sa Sodoma at Gomora, naalala ninyo yung asawa ni Lot ay naging haliging asin. Doon sa lugar na yun, nasa tabi sila ng Red Sea. Ang Red Sea ay napakaalat. At sa tabi noon ay puro mga accumulation ng asin. Hindi yun manufactured, hindi katulad ng asin na ginagamit natin. Yan ay niluluto yan. Pero yung sa kanila, mga natural yon. At sabi nila, nangyayari ho talaga yon na pag yun ang ginagamit nila, alam nila kung saan sila kukuha. Na hindi ito contaminated. May mga
May mga ganong klaseng mineral na pag nadidikit siya sa lupa o sa ano pa mang mga bagay, nawawala ng kanyang alat. So hindi mo na magagamit yon bilang panimpla on purpose. Kaya ang sabi nila, wala ng kabuluhan yon. At yung mga yung asin na nawala ng alat, hindi mo rin basta pwedeng ilagay kung saan-saan, lalo higit sa mga taniman dahil nakakasira ng lupa. Pero ginagamit nila yon, ang sabi ng komentary, noong panahon na yon, kumukuha sila ng ganon, yung mga asin na wala ng alat, at ito isinasabog nila doon sa compound ng templo dahil sa panahon ng tag-ulan, para ito ay para hindi madulas. Kaya ang sabi doon, inaapakan ng tao. Ngayon, dahil hindi ito pwedeng isabog doon sa mga lugar na pwedeng pagtamnan, walang ibang paglalagay dito, kundi sa kalsada at inaapakan ng mga tao. Ngayon, dito po sa usaping ito, isang verse lang ito, pero ang sabi ng Panginoon, ang asin ay nawawala ng alat. Sa unang bahagi, ang sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Ang tinutukoy niya ang asin ng lupa dito ay mga mananampalataya. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, ang asin ba ay nawawala ng alat, ang tinutukoy niya ay yung mga mananampalatayang tumatalikod at hindi na namumuhay bilang Kristiyano. Yan po ang katulad ng mga ganitong tao, mga asin na nawala ng alat. Praise God. Backslider, sa madaling sabi. At hindi pwedeng wala kayong maalala at wala kayong kilala na mga kapatiran natin, kasama natin dati, pero wala sila ngayon. At buti sana kung wala sila at hindi sila bumabalik sa dati. Pero mayroon pong sinasabi ang Bible tungkol sa kanila. Ang sabi po rito sa unang Timoteo 4:1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Mayroon ho talagang tatalikod. Hindi ho talaga mawala ng ganyang klaseng mga tao. Maging ang Panginoon, nag-focus siya sa 12 tao, mayroong isa na tumalikod, si Judas Iscariote. Noong bago pa lang ako dito, nag-uumpisa ng gawain, mga 30 taon ang nakaraan. Sa unang taon pa lang, ang daming nababautismuhan. Pero ang labis kong ikinalulungkot, yung ilang nababautismuhan ay hindi nagpapatuloy. Dinamdam ko yun. May mga gabi na nag-iisip ako. At yun ang dahilan kung bakit sa susunod na mga taon hindi ako basta-basta nagbabautismo. Kahit nagpipresentang magpapabautismo, ang sabi ko, mag-aral ka muna, tuturuan ka muna. Dahil masama sa loob ko na mayroong nababautismuhan, pagkatapos hindi rin nagpapatuloy sa gawain. Hanggang sa ito, pinaunawa sa akin ng Panginoon ang ganitong sitwasyon. Mayroon talagang mga tumatalikod sa pananampalataya. Siya nga mismo, na Panginoon na siya, tinalikuran siya ng isa niyang alagad eh. Hindi natin ginugusto yan. Nakakalungkot yan. Pero yan ay katotohanan na hindi pwedeng iwasan. Pero hindi natin pinapangarap yan. Kayong mga nandito at kayong mga nanonood at nakikinig, huwag ninyong pangarapin na makasama tayo dyan sa ilan ng mga tatalikod sa pananampalataya. Ang sabi rito, susunod sila sa mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Mag-ingat tayo sa mapanlinlang na espiritu. At ang mga mapanlinlang na espiritu gumagamit ng taong katulad natin. Mag-ingat tayo sa mga pinakikinggan natin, mga kapatid. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, kung mag-share kayo ng mga teaching lessons, preaching lessons, siguraduhin ninyo na kapananampalataya natin para wala tayong problema. Amen. Ang mapanlinlang na espiritu ay walang ibang tinuturo kundi mga katuruan din ng demonyo. Ano ang katuruan ng demonyo? Ano mang katuruan na pwedeng sumira sa pananampalataya, ano mang katuruan na pwedeng maglayo sa iyo sa pananampalataya, ano mang katuruan na pwedeng magpalamig sa iyong pananampalataya, lahat yan ay katuruan ng dyablo. Kasi wala namang ibang layunin ang pagtuturo ng dyablo kundi kontrahin ang katotohanan. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
So maliwanag po yan ha. Kaya yan po ay katotohanan na hindi natin pwedeng iwasan. Bagamat hindi natin gustong mangyari. Mayroon ho talagang mga tatalikod sa pananampalataya. At ang dahilan, nalinlang sila, nadaya sila. Kahit na sila ay dati nating kasamahan, ang sabi ni Apostol Juan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Nung nakaraang mga taon, mayroong isang dating kasama dito ng ilang taon na masigasig at naalala ko, napakalakas pa nga ng boses lalo pag kumikilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Aba nung bandang huli, nalinlang ng ibang katuruan at pinuntahan ako at kinukontra na yung pananampalataya. Iba na ang sinasabi. At nakakarating sa akin na para bang sinasabi na itong pananampalataya natin ito ay mali at ito ay sa demonyo. Sa loob-loob ko, huwag siyang umalik-ulit at makipag-usap sa akin. Dahil ang ibig sabihin, sasakyan ko yung sinabi niya na ang pananampalataya ito ay sa demonyo. Anong espiritu yung pumupus-pus sa iyo nung nandito ka ba? Kasi palaging napupuspos yun ang lakas-lakas nga ng boses. Nakaka-istorbo nga nakakabulaho sa mga iba. Kaya sinaway ko minsan at nagalit sa akin. Sabi ko, ang Espiritu ng Diyos, nasa ayos yan. So pinagsabihan ko, yung pala nagalit sa akin. Nilalagay ko lang siya sa ayos. Dahil pakiramdam ko, wala talaga sa ayos Gusto lang parang may kasama ng pagpapahanga. Sabi ko, huwag niya akong kausapin tungkol doon dahil babalik sa kanya yon. Ikaw nung nandito ka sa pananampalatayang ito, ikaw ay palaging napupuspos. Ngayon, anong espiritu yung pumupuspos sa'yo? Pag sabihin niyang yun ay espiritu ng demonyo, kaya pala wala na siya rito. Kasi hindi pala tamang espiritu yung tinatanggap niya nung nandito siya. Amen? Ganun lang naman yun Pero sabihin ko sa inyo, yung mga tunay na tumanggap ng Espiritu at ang pananampalataya nila ay totoo, na napili sila mga kapatid. Ang sabi ni Juan, kahit na sila ay dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging malinaw na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Praise God. Hanggang ngayon, naninindigan ako na ang pananampalataya nito, pananampalatayang ng Panginoon, isinalin sa mga apostol at tinuro ng mga apostol, apostolic doctrine, ay siya pa rin katotohanan mga kapatid. At ang nakakalungkot ngayon, maraming hindi naniniwala sa doktrina ng Panginoon sa pamagitan natin mga apostol, pero naniniwala sa doktrina ng tao. Hindi sila naniniwala na mayroon lamang isang Diyos na nagpahayag sa laman sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mas pinapaniwalaan nila ang katuruan ng tao na ang Diyos ay mayroong 3 persona. Wow! Wow! Diba? So yan ang isang classic na example, ang mabigat na example na talagang sa panahon natin, marami na ang iniwanan ang tunay na pananampalataya at nakinig sa mga turong hindi katotohanan. Kaya purihin ang ating Panginoon na siyang nag-preserve sa ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat, ito na, mga asin na nawala ng alat, ito sana'y magsilbing babala sa mga mananampalataya. Ang mga asin, pag nawala ng alat, sapagkat paano mong mapanumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati ay naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng banal na Espiritu. Isipin mo yan. Lahat na naranasan Tingnan nyo kasunod na verse.
Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Walang kulang sa kanilang tinanggap eh. Lahat na naranasan nila yung dapat maranasan ng isang mananampalataya. Pero ang sabi diyan, ang pinaka-key word nito ay yung nasa verse 4. Paano? Kasi ang sabi, ang question kasi dito, talagang hindi na pwede makapanumbalik yung ganun. Wala na bang chance na makapanumbalik yun? Yun sinasabi. Sapagkat paanong panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ginusto nila yon. Alam nila na ang tinitindigan nila ay katotohanan, ngunit iniwanan talaga nila willfully at nakinig sila sa ibang katuruan at sinundan nila. Ang sabi ng writer, paano mo papanumbalikin yun? Mahirap kausap yun eh. Subukan niyong puntahan, kausapin ninyo. Mas matindi pa ang katuwiran sa inyo kahit mali. Kaya ang sabi ng writer, paano mo papanumbalikin yun? Mahirap lang sitwasyon nun. Nadaya na ng ibang katuruan. Dahil, kita mo, iniwanan na niya yung mga dati niyang naranasan na. Hindi pa ba siya nakontinto roon? Kinukulang pa ba siya doon? Yan o, naliwanagan na, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa tumanggap ng banal na Espiritu. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Yung iba nga, hindi pa kumpleto ang karanasan na ito. Pero itong mga taong ito, naranasan na nila lahat. Pero ang sabi doon, iniwanan pa rin nila. Kaya ang sabi ng writer, paano mo papabalikin yan? Babalikan pa ba nila yun? Ayaw na nila yun eh. O yun na nga yung example ko sa inyo. Ang sabi, sa demonyo daw yung nangyayari doon. Kasi doon sa samahang pinuntahan niya, hindi na niya nararanasan yun eh. At hindi na nila nararanasan. Wala lang pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon. At hindi na basta't ang Panginoon lamang ang kanilang kinikilala. Pati yung leader nila ay parang Panginoon na. Paano mo papanumbalikin yun? Sana nga mapanumbalik natin. Kasi habang buhay ay mayroong pag-asa. Sana nga. Pero maging ang writer ng aklat ng Hebrew, sabi niya, paano panumbalikin yun? Dahil ang sabi niya dito sa verse 6, kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ang hirap ng mga ganyan eh. Pag iniwanan nila ang katotohanan, nagsasalita sila laban sa katotohanan. Ang matindi niyan, pag dumating sila sa punto ng pamumusong, mayroon pong isang kasalanan na hindi na pwedeng patawarin. Pag nagsasalita na sila laban sa banal na Espiritu. Sabi ng Panginoon, kahit anong sabihin nila sa akin bilang anak ng Diyos, walang problema yon, mapapatawad yon. Pero yung magsalita sila laban sa banal na Espiritu, yun yung kasalanang walang kapatawaran. Ang sabi ni Juan, na siya rin sumulat noong sulat na yun, ang sabi niya dito sa kasunod niyang sulat, sabi niya, ipanalangin ninyo yung mga nagkasala. Ang sinasabi ko, yung nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay. So mismo si Juan nililiwanag niya na mayroong kasalanan, mayroong mga taong nagkasala ng kasalanan wala ng kapatawaran. At kumari, huwag nang ipanalangin. Kailang problema nga niyan, paano natin masabi? Paano natin ma-identify? Paano natin ma-judge? Ng taong ito ay nagsasalita na ng pamumusok laban sa banal na Espiritu. Kaya mag-ingat yung mga mangaral, yung mga mananampalatayang tumalikod. Tapos, yung katulad nung sasabing, yung ating nararamdaman dito ay hindi Espiritu ng Diyos, kundi Espiritu ng demonyo. Baka mamaya mahulog sila sa ganong kalagayan na magkasala sila ng kasalanan walang kapatawaran. Kaya sabi ng ating Panginoon, magsalita na sila laban sa akin bilang anak ng tao. Pero magsalita sila laban sa Espiritu, yun ay kasalanang walang kapatawaran. Sa panahong ito at sa panahong darating. Grabe, ganun kabigat.
Yun lang yung tanging kasalanan na walang kapatawaran, mga kapatid. Eh, nung minsan may nakipag-usap sa akin tungkol sa ginagawa ng kanyang isang kapamilya, sabi ko, mabigat yan, ginawa niyang yan. Pero wala tayong magawa eh. Kasi bilang mananampalataya, ipag-pray pa rin natin yan. At yung kasalanan niyang yan, sabi, mapapatawad pa kaya yan? Sabi ko, napapatawad yung ganyang kasalanan. Isa lang naman kasalanan hindi napapatawad eh. Yung pamumusong sa banal na espiritu. Parang minsan ang hirap tanggapin eh. Napapatawad pa ba yan? Hindi na maganda yung ginawa niya. Ang bigat ng kanyang ginawa. Eh, wala tayong magawa eh. Walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos pag humingi ng totoong paghingi ng tawad sa Kanya. Sa totoo lang, sa panig natin, naisip natin yan, yung ginawa ng taong ito, ang dami niyang pinatay, ang dami niyang niloko, dapat yan hindi na patawarin. Isa Diyos, napapatawad pa rin yun. Parang ang hirap tanggapin. Pero yan ang katotohanan, ganun katindi ang biyaya ng ating Panginoon. Kahit gaano man katindi ang iyong kasalanan, kahit gaano man karami ang ginawa mong kasalanan, pag ikaw ay magpakumbaba, humingi ng tawad sa ating Panginoon at ipagkatipan mo ang buhay mo na maglilingkod ka sa Diyos, tatanggapin ka pa rin niya eh. Samantalang ang mga tao sinusuka ka na, ayaw na sa iyo dahil sa sama ng pinaggagawa mo. Pero ang Diyos sa kanyang habag at awa at pag-ibig, tatanggapin ka pa rin. Ganun katindi ang biyaya ng ating Panginoon. Pero ang mga tao ito, sabi niya, mahirap na ang panumbalikin niyan dahil ipinako nila sa krus at inilantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Grabe yung ano, no? Ramdam mo yung writer nitong sulat na ito na mabigat talaga ang loob niya at mayroong silang kapatiran na nahulog sa ganito. Dahil hindi ganun kabigat ang kanyang pagsulat kung wala siyang nakikitang actual na nakakaranas nito. Ito pa ang sabi ni Apostol Pedro. Pinag-usapan natin dito yung mga asin na nawala ng alat, mananampalatayang tumalikod at hindi na namumuhay bilang mananampalataya. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pedro, kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala sa ating Panginoon at tagapagligtas, Jesus Kristo. Yan ang isa sa magandang benepisyo ng mga taong kumikilala sa Panginoon. Ano nangyari sa buhay nila? Nakatakas na sila sa kasamaan. Kaya pag gusto ninyo makatakas sa kasamaan, kilalanin ninyo ang ating Panginoon. O kilalanin ninyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil mayroong mga tao na gusto na nila makawala sa masama nilang ginagawa. Pero wala silang, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ayan o. Gusto mo makatakas sa kasama ng sanlibutan? Kilalanin mo siya. Hindi tanggapin. Kilalanin mo siya. Acknowledge him. Iba yung tanggapin lang. Parang naniwala ka lang. Pero pag sinabing kinilala, talagang sasabihin mo, ngayong araw na ito, ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Hindi na ako makakagawa ng masama dahil ililigtas mo ako tuwing dumarating ang tukso na yan. Ikaw na ang Panginoon ko. Susundin ko ang kagustuhan mo at hindi ang kagustuhan ng kasalanan. Yan ang pagkilala sa ating Panginoon. Ngunit kung ang taong ito ay nakatakas na sa kasamaan, at muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. Mayroong dalawang stage yan ha. Una, naakit, natukso. At pangalawa, nahulog. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Yan ang nakakatakot na sitwasyon. Sinabi rin ng ating Panginoon yan, yung masamang espiritu, pinalayas doon sa isang tao, yan ay maghahanap ng malilipatan. Pag walang malilipatan, babalik yan doon sa kanyang pinanggalingan. At pagbalik niya doon, at pwede pa siyang pumasok doon, hindi siya babalik na mag-isa. Magsasama siya ng 7 pang mas masasama kaysa kanya. Kaya ang huling kinahihinat na ng tao ay mas malala kaysa dati. Kaya sa mga mananampalataya, huwag na huwag
Come on. Amen. Ipagtipan kayo sa Panginoon ngayon, Lord, huwag mo akong ipahintulot na ako, Panginoon, ay maakit. Diyan nagsisimula yan yung maakit. Kaya mag-ingat tayo sa mga umaakit sa atin. Ang tukso ay makaakit. Woo! Sisimula yan sa akit-akit muna. Isipin mo, araw ng linggo, aakitin ka kung saan-saan. Sama ka naman. Sa ngalan ng pagkakaibigan, sa ngalan ng pagkakamag-anak, huwag mo nang magsimba. Okay. Ma-over ka mo yan sa susunod na linggo na sasambahan ka. Sa susunod, gagawin ulit sa'yo yan. Kayang-kaya ito. Ang matindi niyan, pagtuluyan ng mahulog. Ha? Praise the Lord. Praise the Lord. Naaakit, tapos tuluyang nahulog. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay tatalikuran nila ito. Mas mabigat ang pananagutan ng may alam. Amen. Kaya sabi doon sa aklat ng Hebrew, paano balikin yan? Alam na niya yung ginagawa niya eh. Amen? Alam mo yung mga backslider? May mga, ito naman ang isang nakikita ko. Yung mga backslider na medyo naluto talaga sa pananampalataya, hindi rin basta-basta lumilipat ng ibang pananampalataya. Pero puntahan mo. Kaya pag kinakausap ko yung ngayon, hindi ako nagipag-usap tungkol sa pananampalataya. Dahil alam na alam nila yung pinag-usapan natin. Ano, Brother Alexei, mas marami pang alam sa'yo eh. Marami pang verse na alam sa'yo. Aaralan ka pa. Ang problema, hindi bumabalik. Sabi niya, mabuti pang wala silang alam eh. Wala, mas magaan ang kanilang pananagutan kaysa yung ang dami lang alam na nila eh. Tapos tinalikuran nila. Hello? Alam na nila ang banal na utos. Ngunit, so ito po, dahil sa ibang salin ho kasi, masyadong questionable yung wordings. Pero makikita natin dito, mayroon siyang mga salitang susi kung bakit sinasabing mahirap silang papanumbalikin. Ito, ano eh? Nalaman na nilang banal na utos. Tinalikuran nila. Talagang ginusto nila. Hindi yan accidental. Dahil mayroon pang mayroon, naakit mo na eh. Doon pa lang, sa pag-aakit pa lang, ay mahalata mo na agad kung saan ka papunta. Kung ikaw ay mananampalataya. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na at ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Mula po yan sa aklat ng Kawikaan. Yan po ang mukha ng mga halintulad ng mga tumalikod backslide, mga kapatid. Mga aso na kinain ulit ang kanilang isinuka at mga baboy na pagkatapos paliguan ay gumugulong ulit sa dumi. Ang tinutukoy ng mga baboy dito ay yung mga pakawala, mga pre-range. Yun, naliligo talaga sa putik yun. Gusto nila para malamig. Yun ang mga baboy na nasa kulungan, maya-maya kaya pinapaliguan yun, gugulungan din yung dumi nila. Wala kang makitang baboy dun sa kulungan na napaka-arte. Masyadong maarte. Ay, nako, may dumi. Dumi rin niya yun eh. Doon siya umiihi. Doon siya dumudumi dahil wala silang sariling CR. Ang masama nito, gugulungan din niya.
Alam niyo yan, mga nag-aalaga. Kaya maya kailangan meron kang bastanting supply ng tubig para paliguan sila. Yun ang kanilang kalikasan. At dyan inihalin tulad yung mga asin na nawala ng alat. Mga mananampalatayang tumalikod sa pananampalataya. Kaya sa mga kapatiran, magsilbi sanang babala sa atin ang mga bagay na ito. Huwag mawala ang ating alat bilang mga asin ng lupa. Ang sabi rito ng ating Panginoon, wala itong kabutihang maibibigay sa lupa, yung asin na nawala ng alat. Yung lupa na pinagtatamnan, yung sakahan, hindi yan pwede doon ilagay, ang sabi ng Panginoon. Kahit sa tambakan man ng dumi, hindi rin yan pwede roon. Kaya ito ay itinatapon na lamang. Makinig ang may pakinig. Idinugtong ng Panginoon yan sa aklat ng Lucas. Itong pananalita na ito, pagdating sa aklat ng pahayag, palaging nakikita yan doon sa 7 churches. Makinig ang may pandinig. Yan ay style ng pananalita nila na sinasabing, tandaan ninyong maigi itong sinasabi ko. Dahil hindi ito biro. Kung sa paglalarawan, itatak mo yan sa isip mo. Yun ang ibig sabihin ng pananalita na yan. Makinig ang may pandinig. Hindi tayo bingi. Hindi tayo mangmang na hindi tayo makaintindi. May narinig tayo. Sabi ng Panginoon, kung anong napapakinggan nyo, tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo yan. So, hindi ba na ito'y hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tatapakan ng mga tao? Kaya sinabi ko sa inyo, yung ginagawa nila sa mga asin dati, mga kalsada, di kayo doon sa templo, ang sabi doon, sinasabugan nila ng gano'n para hindi madulas. So inaapakan ng mga tao. Pipicture niya na i-imagine niyo yung inaapakan ng mga tao. Daling sabi, pinagtatawanan, nililibak, at hindi na iginagalang sa pagdating sa usaping pananampalataya. Yan dati, aktibong-aktibo yan. Kasama namin dati yan, sasabihin ng mga barkada, manok ang hawak yan dati. Pero noong yan ay nag-aktibo sa relihiyon, Biblia na ang hawak. Ngayon, manok na naman. Buti sana kung manok na kakatayin at pangbinta. Ipang sabong. Araw ng linggo, hindi mo yan mahagilap dahil nandun yan sa simbahan. Pero ngayon, kasama na rin namin sa sabungan. Hindi ba? Kahit nakakabarkada pa rin niya yun, pero paminsan-minsan, nililibak siya, pinagtatawanan. Yun yung sinasabi na mga asin na walang lasa ay inaapakan ng mga tao. Winawalang hiya, binabastos ng patalikod, nililibak. At wala na siyang kredibilidad pagdating sa pananampalataya. Naging katawa-tawa na lamang siya. Yan ang magiging kalagayan natin pagtatalikod tayo sa katotohanan. Ang asin ng tipan, ito ay tanda ng tipan natin sa Panginoon. Habang tayo po magandang relasyon natin sa Panginoon, nandyan po yung asin natin. Nandyan po yung lasa natin. Kaya nga ang sabi rito, taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayon magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Yan po, mga salita mismo ng ating Panginoon. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Ano ba ang asin? Ang asin po ay pangtimpla. Ang asin ay ginagamit para hindi masira at ang asin ay may taglay na pangpatay ng kagaw. Alam nyo, ang mga mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, taglayin ninyo ang mga katangian ng asin, ang quality ng asin. Dapat tayo ay magiging pampalasa. Actually, dito sa mundo ito mga kapatid, imagine in a split second of time, imagine kung walang mga mananampalataya sa mundo ito. Tumagal pa kaya ito ng ganito katagal? Sabihin ninyo, ang yabang naman ninyo, palibhasa'y mananampalataya kayo, tinataas nyo inyong sarili. Hindi kaya mga kapatid, pag ang matira dito ay mga hindi makadiyos?
Tatagal kaya sila ng hanggang 2020? Hindi tatagal ang mundo ito hanggang 2020. Napipreserve lamang ito dahil mayroong mga tao na natatakot sa Diyos, ayaw gumawa ng masama at pinapanalangin ang kanilang kapwa. Sila yung mga asin ng lupa, mga kapatid, salt of the earth. This earth has been preserved because of the faithful, mga kapatid. Yan talaga ay katotohanan. Maaring ang pananalitang ganito ay kayabangan para sa hindi mananampalataya. Tama lang na ganun ang dating dito sa kanila. Pero yan po ang katotohanan, mga kapatid, na maging silang hindi mananampalataya. Kaya buhay sila hanggang ngayon sa kabila ng hindi lang mananampalataya. Dahil may mga kamag-anak silang nananalangin sa kanila. Na sa kabila na ito'y kanilang iniinsulto, pinagsasalitaan ng masama ang kanilang pananampalataya. Hindi ito gumaganti ng masama, kundi ang pinagaganti nila, nananalangin. Pag nilalait nila ang sagot, God bless you. Praise God. Yung pananampalataya natin at yung pamumuhay natin ay nagsilbing pampaganda sa buhay, mga kapatid. Panimpla, seasoning, yung ating pananalita. Ito, may sinasabi dito sa aklat ng Kolosas, ang inyong pananalita nawa ay laging may biyaya at may timplang asin. Wow! Brother Eric, pananalita atin dapat may timplang asin. Mamaya, sabihin ko sa inyo yan. Brother Rodel, may kausap ka ba? Wala. Later ito. May magandang patutuo ito eh. Nung nakapila ito, saan ka nakapila? Sa SSS. Talaga. Magandang paningit yan eh. Ano yan? Tumanggap ng blessing. Magandang umaga. Surprise na naman ito. Surprise po na ako. Ito na ako, Pastor. Mga kapatid, ako po sa tuwing may pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon, ay sinasamantala ko po. Kilala ko man po hindi, ako po basta po nagkaroon ng pagkakataon na nagtanong, nakapila po ako nitong panahon na lockdown sa SSS, ang dami pong tao habang napila. Siyempre po, ang usapan tungkol sa mga lockdown, sa hirap ng buhay, gano'n. Siyempre, tayo mananampalataya, iba po yung ating approach, lagi tayong positibong pananaw, tapos may nakapila po na nasa unahan ko, then meron po sa likod. Hindi ko po sila kilala, pero nakikipag-usap din ako. Medyo malakas yung boses ko kasi po magkakalayo naman eh. Kagandahan, mga kapatid, ay hindi ko na iisa-isahin yung mga sinabi ko, pero masasabi ko po, salita ng Panginoon yung aking sinasagot sa mga sitwasyon na sabi nga yung ating mundo hindi na natin manawaan, pero positibo pa rin yung sinasabi ko tungkol sa pananampalataya natin. Tapos nagtanong yung nasa unahan at nasa ulit, anong trabaho mo? Sabi ko, ako po yung jeepney driver. Tapos wala kang income. Ay wala po, pero may Diyos po tayo na nag-provide sa ating mga pangailangan. Madali sabi, mahaba, susurkatin ko na lang. Hanggang natutuwa po sila na sila ay nakikinig. Madami. Yung iba hindi naimik, yung iba ay nagre-response. Nung pong paalis na ako, nung nagbayad po, nauna siyang magbayad kasi nasa unahan ko siya. Nagulat po ako, mga kapatid, na inabutan niya ako ng 500 pesos. Sabi, ma'am, para saan po ito? Hindi ko po siya kalala, sabi niya, Brad, yan na ilang po pa rin ko sa'yo. Sabi, gusto ko pong isa uli dahil hinabol ko po siya. Ang bilis niya po, talagang ayaw niya pong kunin yung ibinigay niya, ayaw niyang ipabalik sa akin. Dahil ramdam ko po talagang maloob sa kalooban niya. Alam ko po na siya ay na-bless sa salita ng Panginoon. Tapos yung isa pong nasa likod ko din na natuwa rin sa akin, sabi, Brad, ako yung taga dyan sa tatagba ako sa Gasly sa City Hall. Pag may kailangan ka, lumapit ka sa akin, binigay ang kontak mo. Ang sa akin po doon ay, ang salita ng Diyos ay dapat po natin, hindi natin itinakahiya. At sa lahat ng panahon, basta may pagkakataon tayo, ating ibahagi ang salita ng Panginoon. At sa pagdadrive ko pabalik, mga kapatid, ako ay naluluwa dahil sa biyaya po ng Panginoon, talagang sabi ko, ang Panginoon talaga ay totoo yung sinasabi, yung binanggit ko po noong nakaraang Sunday.
mga leon, mga batang leon nagugutuman doon sa awit 34:10. Pero ang mga taong sumusunod ng tapat sa Panginoon sa anumang paraan ay hindi tayo pagkukulangin. At sa Diyos ko po, pinabalik ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan. Silipin mo yan. Sister Nori, magandang sign yan. Pwede na mag-pastor, may offering eh. Nagsishare pa lang yun, di ba nagpe-preach yun? Ano ba, mag-preach yan. Di ba ito yun eh, habang iniisip ko, kaya naisip ko ni Brother Red, buti nag-share siya sa akin. Pananalita eh, dapat laging may biyaya, may timplang asin. Ano ba itong ibig sabihin ito? Paano ko i-drive ito? At sa huli, sabi ba, upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang bawat isa. Isa atin naman eh, lahat ng sinasabi, may rin tayong sinasabi, pero may bahid ng pananampalataya. Hindi naman tayo nabablangko actually. Maliban na lang, siyempre, pagtanungin ka ng mga technical na term, na hindi naman natin linya yon. Pero sa mga usapin, mayroon din tayong nasasabi. Pero mayroon palaging bahid ng asin ng pananampalataya. Siyempre mo yun, wala naman sa intention ng tao na bigyan siya ng offering. Pero pinakita ng Panginoon, alam mo kung ibig sabihin nun, tama, approve ako, okay ang ginagawa mo. Kaya tuloy mo yan, Brad, marami ka pang tatanggaping offering niya. Hindi, kasi alam mo, dati nung sa Bible school kami, nag-aaral kami ng Bible school, marami pong mga kabats kami, ka-schoolmate, na nangangaral sa bus. At mayroon yung naging pastor sa Sambales. Kinuha na nga lang ng Panginoon. Yun ang pinakamatindi. Araw-araw, hindi po talaga yung pwedeng paghapon, hindi siya mangangaral sa bus. Tuwing uuwi, ang dami palaging dala-dala. Kasi ang dami nagbibigay sa kanya. O hindi nanghihingi. Pero hindi nanghihingi yun ha. Hindi katulad ng mga nangangaral ngayon. Kaya tumigil yung mga nangangaral na kapatiran sa bus eh. Baka mapagkamalan sila ng mga nanghihingi ngayon sa bus. Pero ganon. Ano siya eh. Sagana siya sa supply dahil may mga taong natutuwa. Mga mananampalataya din yan. Siyempre, kahit hindi natin katulad ng pananampalataya, pero natutuwa sila na mayroong nangangaral ng salita ng Diyos. At maaring ang iba sa kanila ay mga lamig sa pananampalataya o naghanap ng pananampalataya at natimpuhan mayroong nangangaral, natutuwa ang motibo. Hindi nangangaral para lamang manghingi. Pero ang pangangaral talaga, nagbabayad pa nga kami sa bus dati bago kami mangaral bago kami magpaalam. Hindi kami nagpapalibre. Pero mga kapatid, dapat ganon, maging sa mga usapan natin. Nandun palagi yung may bahid ng pananampalataya ang ating usapan. Kayo mismo makapagsasabi, ibang usapan ng hindi mananampalataya. Ibang takbo ng usapan nila, ang biruan nila, kung ano man, iba. Mga pag yan naman ay, halimbawa, business talk, nag-uusap sila tungkol sa negosyo, makikita mo na hindi makatulong sa kapwa, kundi ang magamit ang kapwa para sa kanilang sarili. Halata ninyo yung mga lumalapit sa inyo na mag-aalok ng kung ano-ano, pagkatapos ikaw ay maging reseller. Kung marunong ka lang mag-analyze gagamitin ka para kumita siya. Ang layunin ko para matulungan ka. Wow, ganda ng pasok sa bandang huli. Siya ang malaki ang kita, ikaw nag-aalok ng produkto. Ganun po yun mga kapatid. Iba po ang tono ng kanilang pananalita at mahalata mo rin pag ang isang tao ay mananampalataya. Kahapon, nandun ako sa bayan, napadaan ako doon sa isang tindahan ng mga ukay-ukay. Titingin ako ng damit. At natutuwa ako, yung isa ko kasing ukay-ukay sa may gitna, malapit sa simbahan. Ano yan? Dito sila sa isang apostolic church. Katulad din natin sa pananampalataya. At ang salip ng music, ang ang piniplay niya ay yung Bible. Lakas, yung dami mga pumapasok, labas ng mga customer Oo, doon, tuloy-tuloy. Tapos pag walang bumibili, pupunta siya doon sa may hagdan, nandun, nagpapasa siya ng Bible. Habang nagpipili naman yung Bible. Sabi ko, sis, ganda ng audio mo ha. Musta ba? Bumalik na ba kayo sa pagsamba? Pastor po ba kayo? O, sa UPC ako ka. Nakakatuwa, di ba? Pagdating sa kanilang pagkatao, ay
talagang yung pagiging asin nila ay nalalasahan, napapakinabangan. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, ang inyong pananalita, nawa ay laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung ano ang dapat, malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Pinag-isipan ko yan, bakit ganon? Idinugso niya yung ganun upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, alam mo naman, Brother Philippine, Brother Del, pag nagkikipag-usap tayo, palaging ipinapasok natin sa reference ng pananampalataya. Kahit minsan, parang hindi natin masyado sigurado kung ano yung sitwasyon, pero nire-refer natin palagi sa pananampalataya. Kaya sabi diyan, alam natin kung paano natin dapat sagutin ang bawat isa. Ang kagandahan niya ng sagot natin ay mabuting balita palagi. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya. Huwag ninyong sagutin ang parang tatakutin ninyo. Anong masasabi mo ngayon sa sitwasyon natin? Nandito tayo sa pandemic nito, problema, wala tayong trabaho. Tapos, babanatan mo ngayon ng desperado na nga eh. Nagtatanong na ng sitwasyong negatibo eh. Tapos sasabihin mo, yan talaga, kasi ang mga tao makasalanan, dapat hindi yan ang tamang sagot. Dapat may biyaya. May timplang asin, yung medyo masarap sa panlasa. May asin nga, sobrang alat naman. Hindi rin malunok. Kaya pag nakakita ko mga nagpo-post ng ganon, ay naku, nakakawalang gana. Dahil para bang, nandun nga asin, sobrang alat naman, nasubrahan. Dapat parusahan yung mga sama. Ganito, hindi yan ang kailangan ngayon. Kailangan ng ating pananalita ay laging may biyaya, may timplang asin, mga kapatid. Pampalasa, bigyan ng pag-asa, pampagana baga. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So maraming salamat sa Diyos, mga kapatid, sa kanyang kabutihan. Manatili tayo mga asin ng lupa, mga kapatid. Serve our purpose. Bilang mga asin, tayo po ay dapat magsilbing pampasarap. Amen. Yung iba, walang mapagkatuwaan, ginagawa tayong katuwaan, gumanda ang buhay nila dahil sa atin. Di ba? May nag-Bible study, tapos sa kabila, mayroong nagsusugal, may nagiinuman, maya-maya nagtatawanan, ginagawang katatawanan yung Bible study sa kanilang katabi. O di masaya sila. Nakapaglingkod tayo sa kanila, nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa kanila, purihin ang ating Panginoon. Hindi man tayo nagagalit sa kanila eh, pero palihim pinagpipray natin, Panginoon, mga sugarol na yan, magiging kasama namin sa pananampalataya yan. Nakaraang mga araw, ganun ginagawa ko, may iinuman na naman doon. Salip pa na ako na mainis, mga kapatid, Lord, ngayon, makukonvert yan, maging mananampalataya yung mga yan. Doon mo na lang ibuhos yung galit mo. Kasi minsan nakaka-irita yung maingay kasi sila. So salip na magkaroon tayo ng galit na nakakasira, i-convert natin ngayon. Amen. Pag makapag-pray ka naman ng gano'n nawawala din yun Yung irita mo sa kanila dahil sa iyo, naipaubaya mo na sila sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Okay, tayo po ay nagsisilbing pampaganda sa buhay ng mga hindi mananampalataya. At dahil sa atin, kaya sila napipreserve. Amen. At mayroon din tayong property na nakakapatay tayo ng kagaw, yung mga kagaw ng kasalanan. Amen. Dahil po sa ating katuruan, sa ating pananampalataya, nahalata mo, mag-iinuman na sana yung mga kamag-anak mo, dumating ka, naudlot tuloy. Napatay mo yung bakterya ng inuman. O yung isang, yung kapatid mo, may bisyo, naninigarilyo, tuwing dumating ka, nilalagay yung sigarilyo sa bulsa kahit may sinde. Patay ang bakterya, di ba? Nakakatuwa, purihin ang ating Panginoon. Hindi sila makapagsugal dahil nandun ka. Hindi sila makagawa ng masama dahil nandun ka. Mayroon kang pampatay ng kasalanan na dala-dala. Kaya taglayin natin ang katangian ng asin, ang sabi ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Ay tumayo.